Sa iba pang balita, may handler umano sa ibang bansa ang tatlong Pinoy na sangkot sa sinasabing pag-iispiya ng China sa Pilipinas, kung saan karamihan sa mga impormasyong ibinibigay nila ay may kaugnayan sa mga operasyon sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nasa kustudiya ng Armed Forces of the Philippines ang tatlong Pilipino na sangkot sa umano'y espionage activities ng China sa Pilipinas. Bagamat itinuturing na ito ng AFP bilang case closed, patuloy na sinisiyasat ang mga ibinahaging impormasyon. All three of them are now under the AFP control. They have undergone all due processes. They are cooperative. I would say that this is only the tip of the iceberg. What we could only divulge are those cases we consider as closed already. Ang pagkakatukla sa aktibidad ng tatlo ay bunga ng Insider Threat Program ng National Security Council. Dalawa sa kanila ay naging tauhan mismo ng Department of National Defense at Philippine Navy, habang ang isa naman ay malapit sa isang Philippine Coast Guard officer. Lahat sila ay sibilyan o non-uniform personnel at hindi lalagpas sa 30 anyos ang edad, sabi ng AFP. Kabilang sa mga sensitibong impormasyon na ibinibigay ay mga operasyon sa West Philippine Sea, kung saan naabot sa hanggang 100,000 ang bayad sa mga sangkot na Pinoy. Ibinibigay daw ito sa dayuhang handler na nasa ibang bansa. They were asked to write articles. They were asked to photograph any document lying around. They were asked to forward emails if they had access to emails. They were asked information that would compromise ongoing operation of the AFP and the Philippine Coast Guard. Ang isa sa mga nahuli, tila nagsisi umano sa ginawa matapos ang isang insidente ng pangharas ng China sa West Philippine Sea, kung saan nasira ang barko ng PCG. The result of this is this could potentially put the lives of our men and women, especially those in the West Philippine Sea, conducting the RORE, put their lives in unnecessary risk. He was remorseful nung nakita niya na posible pala na may masaktan na Pilipino sa ginagawa niya. Isa pa umano sa handler na Chinese national ay nagpunta sa Pilipinas noong 2025. Bukod sa tatlo, may isa pang Pilipino na posibleng sangkot ang iniimbestigahan. Mayroon ding Philippine Navy officer na inalok ng kaparehong aktibidad na kanyang tinanggihan. Ikinaalarma rin ng PCG ang ulat, kasabay ng pagtiyak na gumagawa sila ng hakbang para mapigilan ang pag-leak sa kanilang mga operasyon. We are currently coordinating with all intelligence network of the Philippine government, from the Armed Forces of the Philippines, PNP, National Bureau of Investigation, to prevent this kind of leak ng mga sensitive information na alam nga natin, no, na ipinapadala sa China. Mariing itinanggi ng Chinese Embassy ang paratang ng pang-espiya laban sa China at hindi umano sila nang himasok sa internal affairs ng isang bansa. Tiniyak naman ni National Security Advisor Eduardo Anyo na hindi magtatagumpay ang mga aktibidad ng pang-espiya sa Pilipinas at patuloy ang kanilang investigasyon kung may recruitment pa sa mga ahensya ng gobyerno. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa mga empleyado na ating pamahalaan na dapat maging magbantay kayo. Tingnan ninyo yung mga job offers na sinasabi. Diyan yan magsisimula hanggang sa mapupunta ka na lang sa isang sitwasyon na isa ka ng ginagawang spy at magiging traitor ka na sa ating bansa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.